Breaking news po mga kababayan. Malungkot na balita tungkol kay Chis Escudero. Napalitan na po ang liderato at pinalitan ni Tito Soto. Marami pong nalungkot mga kababayan dahil po sa nangyaring ito. Nadawit kasi itong si Chis Escudero na isang abogado. Magaling pa naman ito mga kababayan sa anomalya ng flood control na tumanggap di umano ng 30 million na campaign donation ng isang kontraktor. Umamin kasi si Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, talagang tila naiprotesta itong si Chis Escudero at palitan ni Tito Soto na abogado ng Itbulaga. Halaka! Sabi ng iba, ano nang mangyayari sa Senate President ng Senado? Anong mangyayari? Hindi naman abogado itong si Tito Soto. Halaka! Grabe ng mga pasabog ito mga kababayan. Ito po ang pahayag ni Senador, former Senate President. Pakinggan po natin mga kababayan. Marami pong nanghihinayang dito sa senador na ito. Magaling pa naman mga kababayan at talagang masasabi nating may utak ito. Ito na po. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, Yan ang mga pahayag ni Senador Chis Escudero na napababa nga po at parang nakudita at tila hinila ni Tito Soto. Natrabaho ni Tito Soto kasi ito mga kababayan talagang sangkot na si Chis Escudero. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Ayun na. Nahila si Chis Escudero na parang alimango. Ito ba mga komento mga kababayan? Ano bang mga saloobin ng mga kababayan natin? Na tila nalulungkot po. Nakakaiyak po. Welcome, Itbulaga. Laugh out loud. Dala ka. Senate President Chis. Sayang bumaba ka. Yan yung may mga palabra de honor. Ito yung mga may mga prinsipyo mga kababayan. Ganito kasi sa ibang bansa, lalo po sa Korea, mga Koreano. Pag nasasabit po sa mga ganitong issue, either nagpapakamatay or nagre-resign. So si Chis Escudero dahil may palabra de honor at may kahihiyan na sinasabi, ayaw niyang tumagal sa posisyon kasi nadadawit yung pangalan niya at magiging sanhi ito ng parang dumi sa Senado. So ang nangyari, nag-resign siya ngayon, bumaba siya. Eto po, SPG, sayang, bumaba ka kung kailan na nalaman na sana kung sino may pakana sa pera ng gobyerno. Now, aasahan kay Senator Soto, una pa lang against na yan kay BP. Nako po mga kababayan, naninilikado po si BP Sara.
Pag Itbulaga lang, si Soto, wala ka namang kwenta. Tito Soto, dapat doon mo pag ginawa sa Fort Worth, ala ka. Sana palitan din si Marcoleta sa Blue Ribbon. Nako, hindi nyo yun mapapalitan. Ang taong may wisdom at mayroong talino at masasabi mong pantay ang pagtingin sa batas, hindi nyo magagapi gaya ni Marcoleta. Mahirap manatili sa taas kung malakas ang hangin. Halaka! Ikulong sana yan. Pasukahin lahat ng nilamon, Fort Worth. Good, good, good. Ganun lang, nirespeto lang ang bagong pamunuan. Paano ang katotohanan? May tatago ba ng bagong pamunuan ang katotohanan ng gusto ng bayan? Mabuti na lang. Umalis na yan si Cheese, protector ng mga potpot na magnanakaw. Wala ka. Hulol. Alam mo na meaning ng Fort Worth. Praise God. Thank you, Lord. Continue to clean up the Philippine government and remove all people who are not qualified and cannot be trusted for day. Always play a dirty game. Halaka. Halaka, sabi. Buti nga sa'yo, gigil ako talaga sa'yo, Escudero. Speaker naman. Tinalo ng minority ang majority. Kawawang Cowboy, Cheese, Escuder, naluhulog sa kabayo, nahulog sa patibong ni Tito Soto. Boo! Like, life is like a boat. Is what they are hiding. God is real. So is the devil. They worship the devil. Halaka. Oh yes, you don't get wealth and fame without selling your soul. Goodbye pero. Goodbye pro magnanakaw. Sara Duterte, Senator. Fort Worth, Bulok, Cheese, Kilay, Escudero. Sabi ng mga nagko-comment, bilis ng karma. Kumanda ka, Vice President. Iba na nako, eto na, sinasabi ko mga kababayan. Alam natin na si Tito Soto, may balak din ito maging presidente. Kaya gagawin niya, ipapatrabaho na naman si Sara Duterte. Alaka, karma is real. Isa ka rin nagpahirap sa bayan kung may delikadesa ka. Umalis ka na ng tuluyan, shame on you. Very good. Ayan na mga kababayan ng mga sinasabi ng mga kababayan natin. Naninilikado. Itong si Sara Duterte. Iba na daw ang liderato. Grabe ng mga kababayan. May balak na namang masama ang mga dilawan dito. Ito ba sinasabi ng mga komento? We remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Alam niyo mga kababayan, itong si Cheese Escudero, na ano lang ito na nasilo. Kumbaga nahuli sa patibong ng kalaban. Hindi naman niya akalain na maaano itong anomalya sa flood control. Kaya yan, ginamit ni Tito Soto na paraan para maagaw itong liderato bilang Senate President.
Sabi ng iba, ano nang mangyayari sa Senate President ng liderato? Naku po, mga dilawan lang ito. Ayan na mga kababayan, protester, throw mud white, magnanakaw on Diskaya. Hala ka mga kababayan, ito na naman. Anong masasabi ni Tito Soto? Nang agaw daw ng liderato. Inagaw daw at hinila pababa si Chis Escudero na abogado ng Iskul Bukol. Hala ka! Ito po ang mga kababayan na ito ang sinasabi ni Chis Escudero. Ano bang masasabi niya bilang bagong Pangulo ng Senado? Ano yung mga plano niya? Mga kababayan, ako po, ito na. May balak na masama. Hala ka. Gusto na namang buksan ang impeachment ni Sara Duterte. Hala ka, mga kababayan. Matinding balak ito ni Tito Soto. Merong binabalak na bago. May bubuksan na naman mga kababayan. Nalaka. Ito po ang balita po. Ito na si Tito I Soto. move that we proceed with the election of the President of the Senate and recognize the distinguished gentleman from Bukidnon, Senator Zubiri, for his nomination. So move, Mr. President. An objection? There being none, motion is approved. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. We already know him to be a leader of great integrity, as exemplified by his time as Vice Mayor of Quezon City, as Senate Majority Leader, as Senate Minority Leader, and of course, as Senate President. Having had the honor of working alongside him as his Majority Leader during the 17th and 18th Congress, I witnessed firsthand his peerless leadership and work ethic, and I can say with conviction that he has been nothing short of a reliable and trustworthy leader. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. O yan mga kababayan, dito talagang ibinoto si Tito Soto bilang bagong kapalit ni Chis Escudero. Mga kababayan, napakalupit. Daming nalungkot na hindi abogado itong papalit na Senate President. Ano daw mangyayari? Anong kinabukasan ng Senate President sa Senado? Hindi naman daw abogado. Hala ka, anong sinasabi ng mga komento? Congratulations, Tito Soto. Kahit iskul bukol ka, hindi ka naman nangungulimbat sa pera ng flood control. Hala ka. Ayos, ngayon lang gumanda ang balita. Merry Christmas. Congratulations and more power. Sen Pres Tito Soto. Hope you will serve the Filipino people unselfishly and honestly. In good hands, Tito Soto. Congrats po. Congratulations, Tito Soto. Kahit Bulaga ka, nag-abogado, hala ka. Yes, congrats to the new Senate President, Tito Soto. It's time to return the dignity the Senate has lost. Hala ka. Nice, congrats po new Senator Presidente Senator Soto. Congrats, Tito Soto. Ikaw ang dapat ilagay dyan. Kasi ang puso mo nasa mamamayang Pilipino. Hindi katulad ni Cheese para lang sa pamilyang Duterte tuloy ang impeachment. Hala ka. Heto na. Number 1, congratulations Senate President Vincent Tito Soto. May nangangamoy impeachment na naman mga kababayan dahil alam naman natin si Tito Soto ay pabor na ma-impeach si Sara Duterte. Ito na naman ang labanan. Congrats, salamat naman. Start impeachment trial ASAP, hala ka. Congrats, ito na talaga deserving na Senate President. Eskalera lang talaga malakas, hala ka. Ito na mga kababayan ng mga balak ng mga dilawan. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Maraming salamat po, Your Honors.
Thank you, Senator Zubiri. Majority Leader. Yes, Mr. President, there are no other nominations. Mr. President, I therefore move that we close the period of nomination. So moved, Mr. Any President. objection? You can- There being none, the motion is hereby approved. Mr. President, Senator Ligarda is also seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Legarda is hereby recognized. Paano naman yung iba na mga senador na dawit sa anomalya ng flood control, yung mga tumanggap? Hoy, kung meron pa kayong kapal ng muka, mag-resign na rin kayo. Gaya ni Chis Escudero. Mag-resign na kayo habang meron pang kapal ang mukha nyo. Ayun sinasabi ng mga komento. Mag-resign na lang kayo. Nakakahiya kayo. Kung hindi kasi dawit, itong si Chis Escudero, okay sana. Yun nga lang. Dawit kasi sa maanumalyang flood control eh. Si Joel Villanueva. Si Bam Aquino. Sino ba mga kababayan? Sino ba mga senador? Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, the Filipino people have always looked to the Senate as a pillar of our democracy. In times of profound challenges, when our citizens yearn for clarity and wisdom, they expect us to steady the ship and steer it with a clear compass towards safer shores. They do not ask for eloquence alone, but for proof that we can all place country above self and that we can govern with discipline, foresight, and courage. Discipline to resist the distractions of partisanship and to keep public service anchored in principle. Foresight to craft laws that anticipate the future rather than merely react to crisis. And the courage to take the difficult but necessary decisions that secure the long-term welfare of our people, even when they come at significant political cost. Let me emphasize, leadership in this chamber is never a solitary duty. It is a shared guardianship of a trust that belongs to the Filipino people. The Senate at its finest when debate sharpens judgment and unity springs from conviction. This, I believe, is what Senator Vicente Tito Soto III embodies and why I rise in support of his nomination as Senate President. During my first term long ago, I served as majority. Ayan, dito mga kababayan, ang daming nalungkot dito. Syempre, wala tayong magagawa kahit gusto natin si Chis Escudero bilang Senate President. Kasi syempre, si Chis Escudero ang laking tulong nito nung nabasura ang impeachment ni Sara Duterte. Ngayon po, itong liderato bago ngayon. Alam natin na si Tito Soto may pangarap ito na talagang ma-impeach itong si Sara Duterte, kaya yung ibang mga sumusuporta kay Tatay Digong talagang nalulungkot. Pero sabi nga nila, wala kaming magagawa. Siyempre, si Chis Escudero kasi dawit sa anomalyang ito. Sundin natin ang prinsipyo. Si Chis Escudero, dahil may prinsipyo, bumaba siya mga kababayan. Siguro nahiya din siguro na nadadawit ang kanyang pangalan. So dito sa usapin na ito, umuugong na naman mga kababayan na bubuksan daw yung impeachment na naman. Halaka. Grabe na ito mga kababayan. So yan po yung abang-abangan natin na mga pangyayari dito. Majority Leader while he was Minority Leader. I witnessed his respect for balance and fairness, ensuring that this chamber remained a forum of reason and accountability. Later, as chair of the Committee on Finance under his Senate presidency, I saw his firm hand in guiding our work, listening to every voice, building consensus, reminding us constantly that governance must yield tangible results for the people. These are qualities tested by time and proven by service. Senator Tito Soto commands respect through fairness, humility, and his ability to unite diverse voices. For these reasons, I second the nomination of Senator Vicente Soto III as Senate President. Thank you, Senator Legarda.
Mr. President, move for the previous motion, there being no other nomination. So move, Mr. President. It has been moved by the Majority Leader and seconded by Senator Lauren Legarda that the nomination be closed. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate. Mr. President, may I move that we suspend the session to allow Yan mga kababayan ng mga balita. So magbasa tayong mga komento. Heto na mga kababayan. Nice one, napakagandang balita nito. Thank you sa mga senador na bumoto kay Tito Sen. Balik tiwala ng tao sa Senado. Si Villanueva lately, palaging balisa. Ayan na, mag-resign na daw dapat. Yan ang totoong balita. Ang lungkot ng mukha ni Senator Cayetano. Naswan. Good, congrats Soto. Pasuhin ang mga post, lahat ng mga yan, lalo na po si Padilla, Villar at Marcoleta. Ibigay ang bawat post blue ribbon kay Risa Constitution Migs Lacson. Ako po, mga kababayan. Talagang nangingibabaw na ng mga dilawan. Yes, I love it, Senator Soto. God bless you always. Ako, hindi naman abogado ito. Ano kayo mangyayari ngayon, mga kababayan? Change the Speaker of the House. Natatakot si Kilay, kaya tumahimik na muna. Nice move. Change the Speaker next. Ayun, good move. Congratulations. Sayang si Tito, si Senate President Chis Escudero. Kung hindi lang nasangkot sa anomalyang ito, hindi yan bababa. Isa ka sa pag-asa ng bayan, congratulations. Nako po, mga pag-asa daw ng bayan. Para sa akin, mas okay si Senator Ping Lacson, Senate President. Tama lang yan para magalaw ang Senate ngayon kumpara sa pamumuno ni Kiso Halaka. Ayan mga kababayan ng mga balita ngayon. Anong masasabi nyo sa pagpapalit ng liderato ng Senado? Ang bagong Senate President ay si Tito Soto. Mukhang nasungkit ang kanyang pangarap na kudeta. Mga kababayan ito. Ano masasabi natin? Ugong-ugong na naman na bubuksan ang impeachment ni Sara Duterte. Naku po, ito na naman ang problema natin mga kababayan. Nanganganib din naman si Sara Duterte sa mga dilawan na ito. Sana wag manaig ang mga nagbabalak ng masama kay Sara Duterte. Kasi takot sila na manalo ito sa 2028 presidential election. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.